Dear Chacha, sa lahat ng bahagi ng bahay na to, naalala pa rin kita. Iyong lakad mo na may kasamang talon habang pababa ka ng hagdan. Ang itsura mo tuwing mabubukas ka ng pinto na parang hindi tao ang pinagbuksan mo kundi possibility. Ang sabi mo, hindi mga kahoy na kaukit sa bahay kundi mga alaala. Tama ka, dahil nang puntahan ko ang kusina, parang nakikita pa rin kita. Nag-aaral ka magluto ng paborito mong kaldereta. Nasa kwarto pa rin ang scent na lavender at sa puno ng akasa ay nakaukit pa rin ang mga pangalan natin. Parang isang pangakong hindi kayang burahin ng panahon o ng kahit anong sakit. Ang hirap. 2 taon na pero parang kahapon lang ikasama pa rin kita. Anong karapatan ng mundo na mag-move on nang wala ka? Bakit hindi pa rin lumulubog ang mga isla ng Pilipinas? Paano may underpass pa rin ng Circle o LRT sa monumento? Paano may mga tao pa rin na nakukuhang maging masaya? Para sa ng Valentine's Day o kahit anong okasyon kung hindi naman kita kasama. I love you, Chacha. I still do. Kung kailan ito mawawala, hindi ko alam. Parang puno ng akasya ang puso ko. Nakaukit na ang pagmamahal sa'yo. Missing you everyday, Kikoy. Itiniklop ni Shaira ang pangalawang sulat ni Kikoy na binasa niya. Parehong-pareho pa rin ang nararamdaman niya. Overwhelmed pa rin siya sa pagmamahal ni Kikoy kay Chacha. Pangalawang sulat na iyon, sa pangalawang taon, nawala na si Chacha. Obviously ay hindi pa rin nakaka-move on si Kikoy. Pati tuloy siya ay nilulukubahan ng lungkot. And it was not even her own sadness. Nakakahawa yata ang sakit na nararamdaman ni Kikoy dahil parang nararamdaman din niya iyon. Sa ilang sandali pilit niyang inilagay ang sarili sa sitwasyon ni Kikoy. Paano kung siya ang taong namatayan ng taong minamahal? Iyong sa halip na third party at kapalaran ng kalaban ng pagmamahalan nila. At paano kung siya ang talo sa laban na iyon? Could she go on living when her heart already died? Pero kahit anong pilit ni Shaira ay hindi pa rin niya ma-imagine ang sarili sa ganong sitwasyon dahil nakakalungkot mang isipin ay wala pa siyang nararanasan na ganoong klaseng pagmamahal. Ang akala niya noon basta kinilig siya at natutong mag-ara at mag-alala para sa ibang tao at bumuo ng pangarap kasama ang taong iyon ay nagmamahal na siya. Pero ano nga ba ang totoong pagmamahal? Dahil kung pag-ibig ay si Chacha para kay Kikoy, kung ang isibig sabihin niyon ay paglaban sa mundo at paglimot sa kanyang sarili, kung hindi yun pulos kilig at pagpaplano ng kanilang kinabukasan, ang tanong, nagmahal na nga ba talaga siya? Noon lang uli niya na-realize na dahil okupado ang paghahanap kay Kikoy ang isip niya, ni wala siyang oras na malungkot para sa sarili. Kung sana'y mayroon silang kahit anong lead na nalaman tungkol kay Kikoy, ang kaso ay wala. Ang sabi ni Frank, baka raw pet name lang ng isa't isa iyon sa mga itong pangalang Kikoy at Chacha. Baka raw sa ibang pangalan kilalang dalawa. Mukhang tama nga ito. At kung ganun nga, mas mahihirapan silang hanapin si Kikoy. Ang underpass sa Circle at LRT sa monumento, may 2 lugar pa siyang hint para makakuha ng lead kung saan matatagpuan si Kikoy. Pero mas malabong may makakilala sa taong hinahanap nila roon. Alangan naman tanongin nila ang lahat ng dumaraan sa underpass kung may kilalang Kikoy ang mga iyon o magpa-survey sa LRT. Kung pamilyar sa mga iyon ang pangalan Chacha, naisip na rin niyang umupa na lang siya ng private investigator. Pero sa huli hindi pa rin niya nagustuhan. Mas gusto niyang siya naghahanap kay Kikoy. It was her personal quest. Ayaw niyang basta ipagkatiwala na lang yun sa iba. Besides, she liked being in the places Kikoy mentioned in his letters. Malay ba niya kung sa mesa pinapwestuhan nila ni Frank sa ambitions ay doon din nakapwesto sina Kikoy at Chacha dati. Si Kikoy na hawak ang kamay ni Chacha habang nakasuot ng maroon na scarf ang huli at sabay na nangangarap ang mga ito sa puso ng Cubao. Nang dahil din kay Kikoy, ang bahay na tinitirhan niya hindi na lang basta isang bahay para sa kanya. Kung para kay Chacha, it was a witness of her love for Kikoy. At para naman kay Kikoy, it was a house of Chacha's memories sa kanya. It was a reminder of true love, just like Kikoy's letters. Lumabas siya at pumunta sa likuran ng bahay. Sa puno ng akasya, inukita niya yon hanggang sa makita niya ang hinahanap. Ang mga pangalan nito ang Kikoy at Chacha. Hindi Kikoy loves Chacha ang nakaukit doon. Wala rin makikitang panaag ng puso o kahit anong pwedeng magpahiwatig na walang kamatayang pagmamahal. It was just their names na nakaukit sa itaas ng pangalan.
Pati sa pag-ukit niya ay naramdaman at tila nakikita niya na inuna pa ni Kikoy iukit ang pangalan ng babaeng pinakamamahal nito. Pagpihit niya ay nasapasinghap siya dahil halos magkanus-tunus na sila ni Frank na nasa likuran na pala niya. Kanina pa kaya ito roon? Bakit hindi niya ito naramdaman? Naroon na naman sa mukha ni Frank ang isa sa mga ekspresyon nito kapag sa tingin nito ay walang nakatingin dito. Dark and painful. Maybe she was just overanalyzing him again. Pero para sa isang masyadong masayahing tao na tulad nito, hindi niya alam kung saan nanggagaling ang negatibong emosyon na iyon. Then Frank broke into a grin that could sweep any self-respecting woman, including her, off her feet. But she refused to be swept off her feet. She was 29, cynical and broken-hearted. He wasn't even her type, but his smile was like toxic, spreading a funny feeling all over her body until it finally settled in her belly and interacted with the food she ate on her lunch. Shit, naiusang niya dahil walang epekto ang pag-psych niya sa sarili. Humawak lang ang pagkaganti nito. Anong shit? Shit na ang pogi ko o shit na nandito na naman ako? Mariin siyang napapikit para makabalik siya sa kanyang kinatunuan. Bakit ka ba nandito? Kinakabahang tanong niya. Kung bakit siya kinakabahan ay hindi niya alam. Dahil ba iyon sa sinupulan niya ng kanta? It might be you. Stupid song and stupid grin. Napatingin siya sa kanyang braso. Ang stupid bracelet. Bakit ba hindi na lang niya yung tinanggal? Sinundan yata ni Frank ang tingin niya. Bagay sa'yo, komento nito. Sa sinabi nitong iyon ay parang nabulabog na naman ang laman ng ngiti niya. Huwag mo ipagpapasnatch yan ha. Ipasnatch mo na ang braso mo, wag lang yan. Nakangisin saba pa nito. Inulit niya ang tanong dito kanina dahil ayaw niyang pinag-usapan at tungkol sa bracelet dahil hindi pa rin niya maintindihan ang sarili kung bakit hindi na lang niya isauli iyon dito o ipilit na bayaran niyon. Maybe because she knew that he bought the bracelet in good faith. Gusto lang siya nitong pasayahin at sasama ang loob nito kapag hindi niya yung tinanggap. Dahil kung ano-anong iniisip niya ay hindi niya naintindihan na isinagot nito. Ano? Tanong na lang uli niya rito. Ang sabi ko, nilapitan kita para alamin kung saan tayo pupunta para hanapin si Kikoy. Sagot nito. Sinabi niya rito ang tungkol sa Quezon Memorial Circle at Monumento. Sumang-ayon agad dito na puntahan nila ang lugar na iyon. But because he was Frank, he needed to add something against Kikoy. Masyadong obvious ang pagiging common ng tao sa Kikoy niyan Underpass at LRT? Can't he be more original? She simply rolled her eyes at bago sila tuluyang makaalis ay ilang beses pa siya nagpabalik-balik sa loob ng kanyang bahay dahil naiwan niya ang susi, ang wallet at maging ang cellphone niya. Tinawanan na lang siya ni Frank at sinabing ang cute daw niya. Pakiramdam ni Frank ay parang panaginip ang pagdaan nila uli sa underpass papunta sa circle. Matagal na noong huling dumaan siya roon at nag-aaway pa sila ni Chacha ng panahong iyon. Naalala pa niya na umuulan ng araw na iyon at pinagseselosa ni Chacha ang ex-girlfriend niya na hindi na niya matandaan kung sino. Hindi na niya matandaan kung bakit sila nag-underpass pero tandang-tanda pa niya mga sinabi niya rito. Mamamatay na may third party. Hindi tayo lalabas ng underpass na to hanggat hindi ka naniniwala na walang ibang babae sa buhay ko. Kahit mapuno pa ng tubig ang underpass na to, we will stay here, Chacha. We will stay here until you realize that there's nobody in this world I would rather be with than you. Even if you are the crazy, jealous girlfriend who picks a fight on any rainy night in an unlikely place like this. Walang aalis dito. Dito lang tayo. Naalala niya kung paano ngumiti si Chacha pagkasabi niya niyon at isinandig nito ang ulo sa dibdib niya habang paulit-ulit ang sinasabi ng mga salitang word na sorry at I love you. But he was no longer part of that scene. In that memory, he was now in the underpass where it was no longer raining and he was no longer fighting about a silly ex-girlfriend. At sa unang pagkakataon ay nagustuhan niyang naroroon siya. Because at that moment, the sun was smiling and nobody was fighting. Wala nang maulan na gabi ng LQ. Dahil nang puntahan nila ni Shaira ang underpass, ay tirik na tirik ang araw sa labas. Nauna siya sa paglalakad kay Shaira pero mayat maya nililingon niya ito.
Pero nang hindi niya siya makatais ay iniabot niya ang isang kamay nito at hinawakan iyon. Diretso lang nang nakatingin si Shaira sa unahan nang maramdaman niya ang kamay ni Frank na humawak sa kamay niya. Napatingin siya rito. Nauuna pa rin itong maglakad sa kanya at ni hindi siya nilingon. Was he even aware that he was now holding her hand? Pinakiramdaman niyang nakahawak nitong kamay sa kamay niya. It was warm and it felt nice, samantalang ang kamay niya ay pasmado at bahagya ng pinagpapawisan. Pero tila baliwala yun kay Frank. Hindi naman niya basta mabawi ang kanyang kamay mula rito dahil ayaw niya magpaka-ipokrita. She liked it. She enjoyed holding hands with him. Dahil sa pagkahawak ni Frank sa kamay niya ay para siyang nasa time portal. Parang hindi history ng Quezon City ang dinadaanan nila kundi history ng buhay niya. At sa halip na picture ng mga naging mayor ng syudad ang nakikita niya ay ang mga tao na once upon a time ay nakakasalamuhan niya nang naroroon. Her first crush, ang bully sa playground na nangungulimbat ng candy at laruan para ibigay sa kanya, 6 na taon siya noon. All her dental appointments sa sakid dahil lagi siyang binibilhan ng ice cream pagkagaling niya sa kanyang dentist. Her first kiss under the mango tree at the back of the principal's office. She slapped the boy after he kissed her and he ultimately became her first boyfriend. She was in 6th grade at that time. Japai's graffiti, Jolly's laughter, the booming laughter of her father, the quiet smile of her mother, at ang mga ate niyang sabay-sabay sila nagiging flower girl sa parehong kasal dahil nag-aaway sila kung isa lang ang kukunin sa kanila. Ang bawat alaalang iyon ay nagpapangiti sa kanya at dahil iyon sa masarap na pakiramdam ng pagkakahawak ni Frank sa kamay niya. Bago pa niya namalayan ay nakalabas na sila ng underpass. It was like taking a trip down the memory lane, pleasant memories that were triggered by one special feeling. Dahil siguro sa nararamdamang init ng araw sa labas ay dagli rin siyang natauhan. Bakit siya pumapayag na magpahawak ng kamay sa lalaking hindi naman niya boyfriend, ni hindi nga nito naliligaw sa kanya? Siya pa na buwan ang binibilang bago sagutin. Ang isa niyang manliligaw, siya na kahit kailan ay hindi nagbigay ng motibo sa kahit sinong lalaki. Pero siya rin naman ngayon na hindi man lang nakapag-react sa pagkakahawak ni Frank sa kamay niya. She wanted to be mad, fake mad just to redeem herself. Pero ang nakayaanan lang niya ay ang pasimpleng pagbawi ng kamay niya sa pagkakahawak ni Frank na nagpalingon dito sa kanya. Nagtatakang itsura nakikita niya rito. Bakit pakiramdam niya ay kailangan niya mag-explain dito sa iginawin niya? Pawis na kasi eh. Hindi ito mimik na at basta na lang inabot uli ang kamay niya at muling naglakad. At ayaw talaga niyang bitawan na. Kinikilig na tili ng isang bahagi ng isip niya. Nang nasa circle na sila ay umupo sila sa lilim ng isang puno na hindi niya alam kung anong tawag. Nasa tapat sila nagtitinda ng dirty ice cream na pinalilibutan ng mga estudyante. Mga college student na yata mga ito base na rin sa logo ng suot na PE uniform ng mga to. Nakakahiya mga aminin ay noon lang siya nakarating sa lugar na iyon. Sa di kalayuan ay matatanaw niya ang matayog na Quezon Memorial Circle Tower. It was pretty nice, lalo na tahawak pa rin ni Frank ang kamay niya. What do you expect to find here, Shaira? Pukaw na tanong na sa kanya ni Frank. Nilingon siya si Frank. Pero dagli rin niyang binawi ang tingin dito. Masyado kasi seryoso ang itsura nito at hindi siya komportable sa ganoon. Parang nagiging ibang tao si Frank kapag hindi ito nagbibiro. Honestly, hindi ko alam. Sagot niya rito. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon ay ayaw niyang pag-usapan nila sina Kiko at Chacha. Mas gusto niyang tanungin si Frank kung bakit nito hawak ang pasmado niyang kamay. Mas gusto rin niyang malaman kung bakit ganun ang pakiramdam niya. Iyong parang hindi nakasayad ang mga paa niya sa lupa. Bakit nahangiti siya kahit na wala silang napapag-usapang nakakatuwa? Bakit nararanasan niya iyon kay Frank at bakit kay Frank lang? Because she had never been like that with any of her ex-boyfriends. Pero hindi nito nakakayang diretsahin. Marahil natatakot din siyang maging sagot nito. What are we doing, Frank? Nais niyang itanong dito. Pero sa halip ay bang lumabas sa bibig niya. Maganda pala rito. Oo nga, pagsang-ayon nito. At sa tingin ko, alam ko na kung bakit gusto rito ni Kikoy. Nilingon uli niya ito. Mas naging matapang siya sa pagkakataong iyon dahil gusto niya makita reaksyon sa mukha nito. Bakit? This is an interesting place filled with interesting people.
Inuso nito ang mga college student na dumaan sa harap nila. His face was filled with humor again and she was glad about it. Anong tingin mo sa mga yon? Di college students, sagot niya habang sinusundan ng tingin ng mga dumaang college student. 2 babae, 2 lalaki at isa mukhang bakla base na rin sa paglalakad nito ng pakendeng-pakendeng. College students lang? Use your imagination, Shaira. Panghihikayat nito sa kanya. Yung may ribbon na pula na naka-makeup, yan si Jaja. Hanap ko makapag-makeup sa labas kasi sa bahay nila, bawal yan sa kanya. Produkto siya ng conservative parents. Natawa siya sa sinabi nito. Ang galing nito mag-invento ng kwento. He squeezed her hand. Gently, he didn't laugh with her but she could see laughter in his eyes. Ikaw naman, sabi nito na nakatitig sa mukha niya. Galingan mo ha, baka ma-turn off ako. Something inside her tummy reacted at his words. Ayaw yata niyang ma-turn off si Frank, kaya pinilit niya mag-invento ng kwento kahit hindi pa niya yung ginagawa sa buhay niya. Pinilit niyang dahil gusto rin niya itong mapasaya. Yung lalaki na matangkad na nakaakbay kay Jaja, si King yun. Frustrated, naging varsity player ng basketball team pero never na nakapasa sa tryouts. Pwede, komento nito. Yung bading, si Venus yun. Hindi naman talaga yan bading. Nagbabading-badingan lang para makasama yung crush niya na nakatirintas ng paikot-ikot na may highlights. Si Aika yun, dugtong niya. Ampon ng 2 bading kaya fabulous palagi ang hairdo. Nice ha, yung isa pang lalaki na nasa likod niya. Ay, hindi kasali yan sa original members. Nakikitrompa lang kasi walang ibang friends. Pagkasabi niya niyon ay sabay silang natawa. Marami pang walang kamalay-malay na nilalang ang ginagawa nila ng kwento. Ang mamang sorbetero, ang isang biker na napadaan lang, mangilan-ilan na magjowa, mas marami pang estudyante at ilang mga bata. Lumingin sa kanya si Frank. Itong babae na nakapinta may ka-holding hands na gwapo. Ano namang storya niya? Anito nang itinutukoy. Hindi lang yata damit niya ang kulay pink ng sandaling iyon, kundi magating ang mga pisngi niya ay nagkulay pink na rin dahil sa tanong nito. Ah, yun ba? Siya lang naman ang pinakamaganda dito sa buong circle. That's true. Tumangutang sang-ayon nito na malawak pa ang nakangiti. Saka parang patay na patay siya sa pogi, no? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Tumawa lang na malakas si Frank. Kung kurutin kaya niya ito sa mga pisngi nito. Nag-alternate sila sa pagsasabing oo kaya at hindi kaya habang iniiligan nito ang mga kurot niya rito at hindi pa rin nabubura mangiti sa labi nito. Sa LRT station na monumento sila dumiretso pagkagaling nila ni Frank sa circle. Gusto pa sana nilang magtagal pa roon para bisitahin ng mga labi ng pamosong presidente o ang Last Pharaoh o ang World Peace Bell o kaya mag-zipline pero naisip ni Shaira na baka gahulin na lang sila sa oras. Gusto rin kasi niyang puntahan ng LRT station sa monumento sa parehong araw. Hindi na siya tinanong ni Frank kung bakit sila nagpunta roon. Perhaps, he knew that she didn't really expect to find Kikoy there. Baka naiintindihan nito na gusto lang niyang puntahan ng mga lugar na binanggit ni Kikoy sa sulat nito and to see the place from Kikoy's point of view. Sa kauna-unahan di pagkakataon, pakiramdam niya naiintindihan niya ang hinanakit ng lalaking labis na nagmamahal kay Chacha. How painful it could be to see many people going about their usual business when he can't even begin to move on. Bakit hindi tumigil ang mundo para ipagluksa ang pagkawala ni Chacha? Dahil sa pangulit ni Frank, sumakay rin sila sa LRT. Babalik na lang daw mamaya sa monumento. Nasanay na siya sa pagiging spontaneous ni Frank. Hindi niya ito katulad na kailangan na magplano muna bago kumilos. With him, there was really no plan except to have fun. Pagkasakay nila sa LRT, nakatayo sila at mainit pa rin ang pakiramdam niya. Katabi lang niya si Frank at kahit hindi naman siksikan ay nakikisiksik sa kanyang mokong. She could smell him. The heat was mingling his manly scent. Parang mas masarap pa yung amuyin kaysa sa milk tea. Namalayan na lang niya na may dumampi sa kanyang noo. Kamay iyon ni Frank. Ipinakita nito sa kanya ang palad nito. Pawis mo oh. Kinuskos niya ang kamay ang parte ng kanyang noo na hinawakan nito. Her skin was tingling. She really didn't mind his hand touching her forehead. In fact, he could touch her all he wanted. But she had to react by saying something silly. Siguruhin mo lang na malinis ang kamay mo ha.
Oo naman, nito na may pilyong ngiti sa mga labi. Nalipat na mikrobyo sa noo mo eh. Ninitian siya nito. Dumako ang mga mata nito sa mga labi niya. Nabura ang ngiti nito at huminto ang LRT. Nawala sa paningin niya ang mga pasahero at nagsimulang tumugtog sa isip niya ang Ordinary Day ni Vanessa Carlton. Ngumiti uli si Frank sa kanya. Ipina-insure mo yan? Nitong hindi niya alam kung anong tinutukoy nito. She was temporarily just a romantic junkie who lost her romantic moment, and like the junkie that she was, her mind was screaming. Ibalik mo yung moment, yung ngiti mo, yung kanta ni Vanessa Carlton. But she managed to ask with fake composure. Alin? Yung lips mo. Yan ang nagpapalao sa career ni Angelina Jolie. Seryosong sabi nito. At naway makahanap din ng sarili kong Brad Pitt. Bumulong-bulong si Frank, pero naririnig naman niya ang sinasabi nito. Napangiti siya at sa isip niya ay muling tumugtog ang kanta ni Miss Carlton na ka-alternate na ibinubulong ni Frank. Ano mo pa si Brad Pitt? Nandito naman ako. Frank was lying face down on the bed with a half smile, thinking about the facts and the non-facts. The facts, 2:00 na ng madaling araw. Ilang oras na nakalipas mula na makauwi sila ni Shaira. Normally, ay wala dapat siya sa sariling bahay sa ganong oras. O kung nasa bahay man, ay may kainuman siyang katropa o may katabi siyang babae na nakahubad. The non-facts, sa isip niya, ang oras ay parang diffuse bomb. Tumitigil yun kapag naalala niya si Shaira. He felt 15 again. Silly, because of a girl who smelled like soap. Nasa bahay siya dahil ayaw niyang uminom, at kung may dahilan man siyang babae, ay ayaw na niyang iba. Ang tanging gusto niya ay si Shaira. Mas gusto rin niyang isipin nito na magdamag kaysa matulog. Tumunog ang cellphone niya at halos lundagin niya iyon. It could be Shaira, pero halos itapon niya ang cellphone nang makita ang kay Tiago galing ang text. Nagyaya itong mag-motorcross. Matagal na nilang hindi nagagawa iyon. Nag-reply siya rito. Next time na lang pre. Hindi muna siya huminga. Nagpalakad-lakad pa siya sa loob ng kanyang kwarto. Tumingala pa siya na parang nakikita niya ang tenant sa itaas ng basement. Gising pa kaya ito? Iniisip din kaya siguro nito? Kinuha niya ang cellphone at nag-isip ng i-text dito. Something that didn't scream like, I've been thinking about you like some obsessed loser. But he settled for a forwarded green joke. Not too green because only sluts would love that. It was just a cute and forgivable green joke. Mapagkakamalang ipinasa rin yun sa iba. Hindi siya mapakali habang hinihintay niya kung mag-reply ito o hindi. Inisip niya kung saan nakatapat ang kwarto ni Shaira. Tumapat siya sa 4-seater ni dining table niya. Not there. This is the guest room. Naglakad ba siya ng pakanan? CR na ito eh. Aniya si isip. Naglakad siya ng kaunti pakaliwa at sigurado siya na kung hindi binago ni Shaira ang kinaroroonan ng kama ay dun siya mismo nakatapat ngayon. Tumunog uli ang cellphone niya. Si Shaira, bumilis ang tibok ng puso niya na tila isa siyang 15-year-old virgin. What are you doing to me, Shaira? Green jokes? Seriously? At 3 a.m.? Not sure. My parents would approve of you. Sabi nito sa text. Ang bilis mo ha. Meet the parents na agad? Reply niya rito. Mula sa sandaling yon hanggang sa sumikat na ang araw ay magka-text sila ni Shaira. Naglalakad sina Shaira at Frank sa sidewalk. Recently, they started spending more time together kahit wala yung kinalaman sa paghahanap nila kay Kikoy. Madalas kasi nasa bahay lang sila, pero kanina niyaya siya ni Frank na maglakad-lakad. Papadilim na at naroon pa rin sila ni Frank at naglalakad sa mga establishmento na malapit sa subdivision. Hindi niya naisip na literal na maglalakad lang ang gagawin nila ni Frank. Kaya hayun siya at nakasuot ng stupid pa-cute heels na tinarnuhan niya ng pa-cute dress. Definitely not made for walk. Nilampasan niya ang isang Chinese restaurant, isang shop na nagbebenta ng Lucky Charm, pet shop at kung ano-ano pa. Kwentuhan lang sila ng kwentuhan. Hinihintay niya itong magkwento ng tungkol sa sarili nito. Pero sa lahat ng people's person, si Frank lang yata ang hindi open book.
Sa dinami-rami ng kasinaw na pag-usapan nila ay parang wala ito masyadong nababanggit ng mga personal na bagay tungkol dito. But she still tried, like a scientist who wanted to unravel the mystery. So, taga Maynila talaga kayo ng parents mo? Tanong niya kay Frank. Bakit? Mukha ba akong probinsyano? Napaismid siya sa sinagot nito pero pinalampas na lang niya iyon at nagtanong uli. Siguro mga babae na susugod sa akin ngayon dahil kasama kita, hindi ba? Lately, napapansin niyang wala nang babaeng nagpupunta sa bahay nila pero hindi siya sigurado kung wala na talagang babae sa buhay nito. You are as safe as Rapunzel in a tower as long as you were with me. Napakunot noon na lang siya sa sinabi nito. Bakit mo nga pala naisip na tumira bigla sa basement? Tanong uli niya rito. Sa pagkakataong iyon ay tumawa ito. Ano ka ba? NBI agent? Anito. Napansin niyang wala sa mga naging tanong niya ang sinagot nito ng direkta. It was as if he was being elusive on purpose. Pero bakit? In her 29 years of existence, 15 years of which she was very much aware of boys, mayroon na nga siyang built-in alarm sa isip niya pagdating sa mga ito. And inside her head, the warning bells were going higher. Warning number 1. Frank was possibly married man. Ayaw nito mag-disclose ng masyadong personal na impormasyon dahil mabubuko ito. Warning number 2. He could be an asshole. Someone she should kick because he was the type who wouldn't get too involved due to some stupid commitment issues. Warning number 3. If she pushed through with this, she might be left in the streets holding her bleeding heart, begging for this man to come back to make her whole again. Stupid warnings. May saysay pero ang hirap sundin. Sa sitwasyon niya ngayon ay tila gusto niyang ilagay sa kahon si Frank at ibulsa. Itatago muna niya ito sa isang ligtas na lugar hanggang sa malaman niya kung ano nga ba talaga nararamdaman niya para dito at kung anong damdamin nito sa kanya. Pero tila ayaw nito magpatago sa kahon. Sa halip ay nagpupumilit pa ito lumabas mula roon. Bitbit ang binili nitong mahaling bracelets. Ang mga kwento nito tungkol sa mga tao sa circle, ang pasmado niyang kamay na hawak nito, ang mga mata nito, ang pagngiti nito, ang boses at ang lahat-lahat ng tungkol dito. Hinahawakan nito ang kamay niya at pinagmamasdan ang kanyang mukha. Tila iniisip nito na kapag ginawa nito ang mga iyon ay hindi na siya magtatanong pa kung ano-ano. At tila dinadala siya nito sa isang malayong kaharian where happy endings happened every day. But that wasn't the case. And not really. Ang sakit ng mga paa niya. Stupid heels. Ang katina ng katawan niya hanggang sa material na gamit niya. Stupid dress. At ayaw sumagot ni Frank na maayos sa mga tanong niya. Stupid man. She stood corrected. Stupid gorgeous man. But she was the most stupid of all dahil nagtanong pa uli siya rito. Is there any ex I should watch out for? Sa pagkakataong iyon ay hindi na talaga sinagot ni Frank ang tanong niya. Nagpatuloy na ito sa paglalakad habang hawak pa rin nito ang namamawis niyang kamay at tila hindi nito narinig ang sinabi niya. Huminto siya sa paglalakad at hinila niya muli rito ang kanyang kamay. It was a chilly evening and she felt colder at once. Colder but bolder. Huminto at lumingon nito sa kanya. What's up, Shaira? Parang hindi mo alam. Ngali-ngali niyang ibulyaw rito. Saan mo ako gusto magsimula? Sa halip ay tanong na lamang niya. Tumitig ito sa kanya na tila alam na nito ang nais niyang tumbukin. Nasa tapat na sila noon ng isang saradong flower shop. Nakatayo sila sa pagitan ng maingay na kalsada at mga establishmento. Strangers were walking to and fro. They didn't care if she wanted answers and she wanted them now. Ayaw masagutin ng maayos sa mga tanong ko, mariing sabi niya rito. Bahagya itong tumawa. Alin? Yung mga tanong mong pang slam book? What is love? What is crush? Anong motto ko sa buhay?
This isn't a joke, Frank. I can figure you out because you won't let me. Bakit? Noon ito lumapit sa kanya. He spoke slowly, clearly, like he was explaining a very complex equation to a student who wanted math. Because we have plenty of time for that. For now, may mga bagay na mas importante pa roon. Katulad nito, he reached out and held her hands. Pakiramdam niya ay wala nang lamig ng gabi na yumaya po sa kanya kanina lamang. It wasn't fair how a simple touch from him can make everything go away. Ang pakiramdam habang hawak ko ang mga kamay mo, ang pagtigil ng oras tuwing magkasama tayo. Ano bang tanong ang mas importante kaysa sa nararamdaman natin ngayon, Shaira? Patuloy nito. Ano nga ba? If happiness is a gift and someone had given it to her, magtatanong pa ba siya kung bakit? Frank was looking at her intently, like he was memorizing her face. His eyes traveled all the way to her lips. Was he going to kiss her? Here? Now? Sa harap ng maraming tao? Inilapit nito ang mukha nito sa kanya. His warm breath was forming and fanning her face. Her legs were turning into a pair of useless and unreliable limbs, and his lips were getting closer and closer. He closed his eyes and she didn't. Roses po para sa Valentine's Day. Mura lang. Halos hindi na niya naintindihan ang sinabing iyon ng kung sino man na lumapit sa kanila ni Frank. Mabilis na napadilat si Frank para itong gumigising mula sa isang panaginip. Binitawan nito ang mga kamay niya saka umatras. Let's go home, he said in a low and harsh voice that didn't sound like him. Parang nag-iba bigla ang itsura nito. There was the peculiar expression on his face again, like he was in a great pain. Nagsimula nang maglakad si Frank, pero siya ay tila hindi man lang makahakbang dahil nanghihina pa rin ang mga tuhod niya sa halik na hindi na naman natuloy at sa pagkumpronta niya rito. Pakiramdam niya hinigop ng lahat ng lakas niya, and she was still being punished by her stupid shoes. Noon niya naramdaman ang sobrang sakit sa mga paa niya na parang hinihiwa iyon. Tara na, tawag sa kanya ni Frank. I can't, masakit na mga paa ko, tugon niya. Tiningnan siya nito, and all of a sudden, he was no longer the man who was about to kiss her. He was now a man who was running out of patience because of her ridiculous shoes. Ang akala ni Shaira ay iiwan na siya ni Frank. Nakita kasi niya sa itsura nito na tila gustong-gusto na nitong umalis sa kinatatayuan nito. Like it was causing him pain to stand there and wait for the craziest ladies with stupid painful shoes. Pero nilapitan siya ni Frank at marahang binuhat. Mag-taxi na lang tayo sa kanto. Bawal dito. That was the last thing he said that night that was full of confusion and interrupted moments. Sa gabing iyon, niramdaman ni Shaira na parang hindi si Frank ang bumuhat sa kanya palayo sa taong nagbebenta ng mga rosas. It was the night before Valentine's Day and Frank was taking a bottle of brandy. Mula nang ihatid niya kagabi si Shaira sa bahay ay hindi pa uli niya ito nakakausap. Buong araw din na nakapatay ang cellphone niya at hindi sa basement kundi sa townhouse siya umuwi. People who had known him for years would know what was going on. Pero hindi si Shaira. Naubos na niyang isang bote ng brandy at naisip niyang magbukas pa ng isa. Pero sa huli nagdesisyon siya na huwag na lang. Umupo na lamang siya sa sahig habang nakikinig sa music ng isang 80s band while he wore yesterday's clothes, had an unshaven face, and had thoughts as organized as the garbage floating in Manila Bay. Sumandal siya sa pader at ipinikit ang mga mata. I'm sorry, Chacha. Sorry kasi nakalimutan ko na malapit na pala mag-Valentine's Day. It has been 3 years now, isn't it? And I really think I was doing something terribly wrong being with Shaira last night, saying the things I said because I couldn't tell her the truth. But I wanted to, and that's why it felt so wrong. Pagkausap niya kay Chacha sa isip,
Totoo iyon, hindi niya namalayan na Valentine's Day na dahil madalas ay nasa bahay lang siya kasama si Shaira. Naglakbay uli ang isip niya sa pinakagusto niyang alaala ni Chacha. Nililipad ng hangin ng mayroon siyang maroon scarf habang hinihintay siya sa labas ng Ambitions. Malinaw na malinaw yun sa isip niya noon pero hindi na ngayon. Now, Chacha's image looked like a grainy picture, a shot taken by the wrong camera or the right camera in the wrong hands. Chacha was fading away. Doon siya nakarinig ng mga katok sa pinto. Mabilis at sunod-sunod, para may emergency. May naririnig din siyang boses na parang alam na niya kung sino. Tumayo siya at dahan-dahang tinungo ang pinto. Pagbukas niya niyon ay si Uncle Prince ang nagbungara niya. Wala itong dalang tungkod. Malungkot ito na tila dumadalaw sa isang taong malapit ng mamatay. Iniwan niyang bukas ang pinto at tinalikuran nito. Naglakad siya papunta sa kinapwepastohan niya kanina, in the safe and undisturbed spot on the floor. Akala ko nag-suicide ka na eh, ani Uncle Prince na kasunod na pala niya. Suicide is for the weak, tugon niya. Oo nga pala, at hindi ikaw yon. Because, wow, you look so strong now with your favorite holiday coming up, Uncle Prince said in sarcastic. It used to be your favorite holiday too, aniya sa kahinarap ito. Why are you here? Tinawagan ako ni Shaira. Tinatanong niya kung nasa bahay ka. Naalala mo pa ba si Shaira? Yung magandang tenant na ang sabi ni Tiago madalas mong kasama. Marahas siyang napabugan ng hangin. Hinahanap namin si Kikoy. I see. So we're still referring to yourself in the third person then. Niloloko mo pa rin siya. It was not an accusation but a fact na hindi niya yung magawang ikaila rito. Yes. Bakit? Tanong ni Uncle Prince. Wala siyang maisagot sa tanong nito yon. Marami siyang pwedeng isagot dito na nagsisimula sa salitang kasi pero wala siyang maisip na isunod doon. Hinawakan siya ni Uncle Prince sa kaliwang balikat niya. Son, do you love Shaira? Wala pa rin siya maisagot sa tanong niya ito. Alam mo ba na okay lang naman na magmahal ka ng iba, hindi ba? Chacha. Usal niya, isang pangalan na nag-summarize ng mga dahilan na nasa isip niya. Bumitaw si Uncle Prince sa pagkakahawak sa balikat niya. Lahat tayo nasasaktan nang mawala siya at hindi patas sa'yo, kay Shaira o maski kay Chacha na siya ang gawin mong rason para hindi ka na magmahal uli. Bumuntong hininga ito. I love Chacha like my own daughter. Alam mo yan. But I've moved on, Frank. Dahil kung nandito si Chacha, yun din ang gugustuhin niyang gawin natin. Uncle Prince was Chacha's stepfather and when Chacha's mother died, Uncle Prince took care of her as if she were born as his daughter. Nang makilala niya si Chacha at magkaroon sila ng relasyon, minahal din siya ni Uncle Prince na parang totoong anak. Ulila na siya noon at kina Uncle Prince at Chacha niya nasumpungan ang isang panibagong pamilya. Nagpatuloy ito. Hinayaan kitang ibenta sa akin ng bahay dahil alam kong hindi mo kayang tumira doon. Ako rin ang namamahala sa Ambitions ngayon dahil sa kaparehong rason. Pero kailan ka titigil, Frank? When will you stop running away? Hindi ka ba napapagod? Hindi pa ba sapat na dahilan ni Shaira o ang sarili mong kaligayahan para mapagod ka? Hindi ko kaya magmahal ng iba, mahinang sabi niya. Hindi mo kaya o ayaw mo? Huminto si Uncle Prince at tila pinag-iisipang mabuti ang susunod dito sasabihin sa kanya. All I'm saying is, there's a pretty seemingly kind-hearted woman named Shaira who is worried sick because you're Mia. Hindi ako love expert pero ito lang alam ko. Walang babayang basta mag-aalala ng ganoon kung wala siyang nararamdaman para sa'yo. Sabi pa ni Uncle Prince. Maya-maya lamang ay nagpaalam na si Uncle Prince na aalis dahil pupunta raw ito sa Ambitions sa Cubao, ang main branch ng tea house na pag-aari nilang dalawa. Pero bago pa ito tuluyang umalis ay may pahabol pa ito sa kanya. You said suicide is for the weak, but what do you call hiding? Matagal nang nakalabas ng bahay niya si Uncle Prince pero nakatingin pa rin si Frank sa pinuntoang nilabasan nito. Iyon nga bang ginagawa niya, nagtatago? Ganun na ba talaga siya katakot na magmahal uli?
Dahil ba sa posibilidad na masaktan lang uli siya, ay mas pinili na lang niyang magluksa habang buhay dahil mas okay sa kanya ang manatiling nasasaktan kaysa sa maksaktan muli. May dahilan siya para magrebelde sa mundo sa buhay, pero hindi sa lahat, may dahilan siya para hindi na muling magmahal. He didn't need another partner, another relationship, another woman to love. Ipinikit niya mga mata. Sa sandaling iyon, hinayaan niya ang sariling isipin ang pinakapaborito niyang itsura ni Shaira. The day she was wearing a pink blouse and had an expression on her face that said, "Why the fuck are you holding my hand?" But of course, she wouldn't say that or think even that way. Profanity was beneath her. Pero alam niyang iyon ang gusto nitong itanong sa kanya ng hapong iyon. Pwera yung mura. Ano ba yung ginagawa nila noon? Bakit sila nag-holding hands? Bakit niya ito pinag-imbento ng mga kwento? Naalala rin niya mga pangalawang paborito niyang naalala rito. The one when she said, "I can't. Masakit na mga paa ko." When all he wanted was to go home, na parang sa gabing iyon na natauhan siya ay naramdaman niyang nag-iba ang tingin nito sa kanya at mas piniling tong isipin na mas nasasaktan ng mga paa nito kaysa sa sariling tong damdamin. She was already forgiving him for his shortcomings kahit hindi nito alam kung bakit at kahit hindi nito nauunawaan ang lahat. She blamed the ridiculous shoes for the pain instead of him. He opened his eyes and he was seeing a different world this time. Isang mundo kung saan patay na si Chacha at nananatili siyang buhay. Isang mundo kung saan maaari uli siya magmahal. "I'm sorry, Chacha, but I think I'm falling in love with someone else." Naglalakad na si Shaira pa uwi sa kanyang bahay. Pagkagaling niya sa bahay ng kanyang mga magulang ay nagpunta siya sa butik ni Giselle para lang palipasin ang pesteng oras at okasyon na mas kilala na tawag na Valentine's Day. 5:00 na ng hapon, palubog na ang araw. Masarap maglakad-lakad at mag-isip-isip lalo na at nakadalsyos lang siya. Never spend any romantic occasion with a busy best friend, aniya sa isip. 2 oras niyang pinanood si Giselle na nagmamando sa mga mananahi nito at sa loob pa ng 1 oras ay nakipagdebate siya rito tungkol sa latest Asian fashion. Giselle was in her element, doing the things she loved best while getting handsomely paid for it. Nahihiya tuloy siya mag-open tungkol sa issue niya kay Frank. Halos ganun din ang eksena sa buhay ng pamilya niya. It was still a riot of noisy kids, nagging wives, and wiry husbands. 1.5 oras lang ang itinagal niya riyon. Dapat siguro na natili na lang siya sa sariling bahay at nagbuni-muni. Pero paggising kasi niya, kaninang umaga ay nilokoban agad siya ng lungkot kasabayan ng ilang libong babae sa buong mundo na namomroblema dahil single o hindi single at yun ang problema. But I'm neither, aniya sa isip. Not exactly single but not in a relationship either. Parang 1 dekada na lumipas mula nang maon siya minang dapat ay kasal niya. Ni hindi na sumagi sa isip niya ex-fiancé. Siguro nga kailangan pa niya magpasalamat na hindi siya nagpakasal sa isang lalaking madali lang palang kalimutan. It was the house that first distracted her. And then Kikoy's letter, and now it was Frank. "Where are you, Frank?" tanong niya sa isip. Mula nang ihatid siya nito noong isang gabi ay hindi na ito nagparamdam sa kanya. Nag-aalala na siya. Natatakot. Nasaan na kaya ito? Nakapatay ang cellphone nito. Ilang beses din siyang kumatok sa basement pero walang sumasagot. Wala rin doon ang kotse nito. Kung alam lang sana niya ang contact number ni Tiago. Umalis nga siguro si Frank dahil ultimo si Uncle Prince ay hindi raw alam kung nasan ito. Pero may bilin sa kanyang matanda. At iyon ay ang maghintay. Bumuntong hininga siya. Lumiko siya sa street na kinaroroonan ng bahay niya. Ang maghintay ang pinakaayaw niyang parte ng isang kwento because this was just another boy meets girl story night. Hindi natuloy ang pagkapakasal niya sa ibang lalaki at kahit pareho pa rin ang mundo, parang nag-iiba siya yun sa paningin niya. She would look in the mirror and ask her reflection what else had changed. Nothing aside from our broken heart. But the nothingness will change when she meets the boy, and the nothingness will change into everything positive dahil sa piling ng lalaki yon, hihinto ang oras. Sa kamay nito, magbabago ang mundo. Sa pintig ng puso nito, marinig niya lahat ng hindi nito na sinasabi. And when that boy disappears, everything goes away with him. What changed then? We just have another broken heart. Because Frank broke it,
was still breaking it, will continue to break it. Ang hirap sumunod sa tamang grammar para explain ang nararamdaman niya. Nasaan kaya ito? Gusto niya ng sagot sa mga tanong niya. Nang makarating siya sa kanyang bahay ay parang ayaw naman niyang pumasok doon. For the first time, hindi siya excited sa nothingness na ibubungad sa kanya ng bahay na iyon. Pero nang buksan niya ang pinto, hindi nothingness ang bumungad sa kanya kundi si Frank. He looked the same. Bakit? Ano bang inaasahan niya? Na pagkalipas ng 2 araw nang hindi nito pagpaparamdam ay maiiba ang boy sa kwento? He wrote a white shirt with a red heart on it, very Valentine's Day. And a green that could make her forget what he did. Pero ayaw niya yung kalimutan. Hi! Bati nito at parang alanganing inilahad nito ang 2 kamay. Surprise! Hi and surprise. Idiot. Pagkatapos niya mag-alala rito ng husto, iyon lang sasabihin nito. Surprise, buhay pa ako. Pagkatapos ko hindi mag-reply sa mga text at tawag mo. She said mockingly. Hindi ito umimik. Surprise, ang kapal ng mukha ko. Bakit pa kaya ako nandito ngayon? Mas malakas ang boses na sabi niya. Lumapit ito ng dahan-dahan sa kanya. He was stepping on the flower's petals on the floor. Petals? At nag-abala pa talaga ito magkalot ng petals sa sahig niya. Hindi niya yun ikinatuwa. Pinag-alala mo ako, she hissed. Ano ba naman yung tumawag o mag-text mo lang? Nakalapit na ito sa kanya. Bigla siya napaiyak at marahil dahil yun sa kaalamang abot kamay na niya ito ngayon. Ano ba tayo, Frank? Ganito ka ba talaga? Bigla-bigla ka na lang nang iiwan? Sunod-sunod na tanong niya rito. I'm sorry. Niyakap siya nito ng mahigpit. I'm sorry for being a jerk. And for living like that. Humagulhol na siya. Yes, for living like that. I'm sorry, Shaira. I'm sorry for everything. Pinakawalan siya nito. Hinawakan siya sa magkabilang balikat. Titig na titig ito sa mukha niya. Gusto niya magpumiglas dahil tila na pinapadali niya ang lahat para dito. Pero hindi niya magawa. Masyado siyang na-relieve na kasama niya ito ngayon. Ninitian siya nito, a tentative smile. Tinatanong mo kung ano tayo? Ikaw ang babaeng mahal ko at ako. Itinuro nito ang sarili. Ang lalaking gusto maging karapat-dapat para sa'yo. I left because I got scared of what I felt for you, Shaira. And I came back because I realized that I can't run away for what I feel for you. Alam ko na isang malaking kagaguhan ang ginawa ko at asahan mo na babawi ako. Araw-araw, oras-oras, minuminuto. Mahal kita, Shaira. Mahal na mahal. Yung ngingiti ako ng walang dahilan. Yung gigising ako hanggang madaling araw dahil sa kakaisip sa'yo. Yung magsasabog ako ng petals sa bahay mo para mag-sorry. Yung bubuhatin ka kapag masakit ang mga paa mo. Ganon, Shaira. Ganong klaseng pagmamahal ang nararamdaman ko para sa'yo. Ikinurap niya ang namamasapa sa mga luha mga mata. Iyong walang tinatago na klaseng pagmamahal. Nandiga si Frank sa kanyang kinatatayuan. Sasabihin na ba niya kay Shaira ang lahat? Ang katotohanan tungkol kina Kikoy at Chacha. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Shaira looked expectant. How could he break her expectation the second time? Too soon, he thought. Too soon for the truth. Of course, ninitian niya ito at dahan-dahan ni umangat din ang 2 sulok ng mga labi ni Shaira para gantihan ang pangiti niya. At sa sandaling iyon, ang alam niyang okay na sila. I'm sorry for the petals. Nagpumilit kasi akong humabol sa Valentine's Day. Anya. The petals are overdoing it. Komento ni Shaira habang nakangiti ang mga mata nito. But it's shirt that's killing me. Then I'm sorry for the shirt too. Susunugin ko ito mamaya. Nakangiting sabi niya. At saka ikaw ang maglilinis ng mga kinalat mo. Sabi pa nito na kinakatawa niya. And then they shared the kiss that was 2 days overdue. I love you too, Shaira whispered, still catching her breath when their lips parted. Pero ang haba ng speech mo kanina, hindi ko kayang tapatan. Akala ko ba walang totoong lalaki na ganyang kabadoy? Tao ang tanong nito. Meron, inakbayan niya ito, sa kanya ito binulungan. Pero in limited edition lang. Ngumiti ito at kinurot ang isang pisngi niya. Then they kissed again.
Kung alam na sana nito ang iba pa niyang sikreto, tuluyan na sana mawawala ang mga agam-agam niya. But she would soon find out. Sasabihin niya yon dito kapag wala nang nakalat na talutot sa sahig, kapag naubos na ang mga sorry at nagsabihan na sila ng matitibay na I love you na walang kahit anong sikreto ang maaaring tumibag. Sasabihin din niya, pero hindi pa ngayon. Masaya si Shaira hindi lang dahil kay Frank, kundi dahil unti-unti na nagkakaroon ng linaw mga bagay sa buhay niya. Isa na roon ay dahil nag-resign na siya sa pinagtatrabahuang cosmetic company. Siguro dahil naiinggit siya sa nakikitang kaligayahan ni Giselle sa paggawa ng mga bagay na gustong-gusto nito at gusto rin niya ng ganoon. Madalas nga niyang mapansin ng blooming lagi ang kaibigan at natuklasan niya na hindi lang pala trabaho ang dahilan niyon. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan kanina sa bahay niya ay inamin nito sa kanila ni Frank na boyfriend na nito si Tiago. Nabulunan pa nga si Frank pagkatapos aminin nito ni Giselle sa kanila. Kapareho natin sila ng anniversary. Maya-may pakli ni Frank habang nasa kusina sila at naghuhugas na ng pinagkainan nila. Katulad din kasi nila ng anniversary sina Giselle at Tiago na Valentine's Day. Napailing na lang siya habang napapangiti. Kung kailan pakiramdam niya ay kilala na niya si Frank ay doon ito naglabas sa kahon nito at gugulatin siya ng mga banat ito. Ganon din kasi ang sinabi niya kanina kay Giselle nang pansamantalang iniwan sila sa sala ni Frank. Masama ba yun? Pabirong pinandilatan niya ito. Hindi. At kung pwede ko lang gawin na national holiday ang anniversary natin, gagawin ko. I'm proud to be with you. I'm proud to be your man. Proud din naman ako eh. Iyon lang ang nakayanan niyang sabihin dito. Pero sana may nasabi pa siyang iba. Frank had a way with words that she wished she could emulate. Like GMA Films or 20th Century had given him a really good script and he was reading his lines from it. Talaga? Winisikan siya nito ng tubig. Napatili siya at winisikan din niya ito. Talaga? Gaano ka ka-proud? Tanong nito saka uli siya winisikan ng mas maraming tubig. Nabasa na ang harapan ng t-shirt niya, yung may mukha ni John Lennon. Regalo yun sa kanya ni Giselle na diehard fan ng mga Beatles. Sa halip na sumagot ay kinuha niya yung tabo at na may lamang tubig at winisik niya dito. Tumakbo si Frank para umilag pero nabasa rin ang t-shirt na suot niya. Iyong may disenyo ng mga lumilipad na ibon sa harapan. Bit-bit nito ang tabo at hinabol ito hanggang sa makarating sila sa komedor. She chased Frank with water. She was running, laughing, and shrieking. Kahit ito ang dihado at hindi siya. Tumigil lang siya nang maubos ang laman ng tabo. Nilapag niya yun sa kung saan. Tumigil na rin sa pagtakbo si Frank. His wet long hair was plastered on his face like wild black worms. The bird on his shirt were now sticking to his broad chest like they were trapped. Hinubad nito ang suot na t-shirt. His body was awesome. Perfect abs, muscled arms, and the right one was tattooed beautifully. At hindi lang signature ang nandoon, marami pa palang iba. The not so hairy chest, tapered waist, and the hint of hair trailing down his. She had to stop her imagination at that point. Grabe ka, binasa mo oh. Maluwang ang ngiti na sabi nito. Ilalaglag sana nito ang damit sa harap niya nang matigilan nito at napatunga nga sa dibdib niya. Sinundan niya ng tingin nito. Manipis lang ang suot niya at bakat na bakat to na roon ang kanyang bra. Labis na nag-init ang mga kabibilang na pisngi niya. Tumingin uli siya kay Frank. Shaira, you're... Napansin niyang tumaas baba ang Adam's apple nito. It's wet. There was intensity and fire in his eyes and she could also feel it inside her body. The fire consuming her and one intensity was making her tremble with anticipation. Sinalubong niya ang tingin nito habang marahan niyang hinuhubad ang sariling damit sa harap nito. Shaira, shut up. Tuluyan na niyang nahubad ang t-shirt niya at basta na lang yung tinapon sa kung saan. She'd never felt bold like that. Napag-usapan na nila ni Frank na gagawin lamang nila ang bagay na iyon kapag handa na siya. She was already 29, unbelievably, shamelessly a virgin. I'm ready. Nilapitan siya ni Frank. Alam niyang sinadya nito mag-iwan ng distansya sa pagitan ng mga katawan nila. Are you sure? Her trembling fingers was already starting to unzip his fly. She breathed a yes to him.
Pinagdikit na Frank ang kanilang mga noo at hinawi ang ilang hibla ng buhok niya na naligaw sa kanyang pisngi. Bahagya rin nanginginig ang kamay nito. "If it will make you feel any better, I'm nervous too." Bulong nito sa kanya. Tumango siya. Pagkatapos ay tinawid nito ang distansya sa pagitan ng mga labi nila. His kiss had more fire than the usual, more intensity, and she was now having trouble unzipping his fly. Naramdaman niya ang isang kamay nito at ito ang nagbukas niyon. Ang suot niyang shorts ay hindi niya alam kung sino sa kanila naghubad. Frank scooped her and sat her on the table. He lit the back of her ears, removed her bra, and cupped her breast. Then his mouth traveled down to her neck and to her navel. His tongue was now making tiny circles along her abdomen, and then he used his mouth to tug at her bikini. When his lips finally reached that thing between her legs, she was already moaning so loud that she could probably wake up the entire neighborhood. And suddenly, he seemed to be filling with her something that rapidly built up into a series of spasms that shook her core. Her toes curled. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay narating na niya ang langit. Noon tumayo si Frank at napansin niyang wala na rin itong saplot. He was beautiful. Beautiful with his inked skin that she was etching to trace with her fingers, and his desire which was evident between his legs. He gently parted her thighs and slowly eased his way inside her. There was pain, but it was nothing. Nothing compared to him taking her to heaven one more time. Sa gabing iyon, hindi na natapos ang paghuhugas nila ng kanilang mga pinagkainan. Na-misplace na ang tabo at ang mukha ni John Lennon ay natuyo na lang sa kung saang bahagi ng sahig kasama ng mga ibon. "Sure ka ba?" tanong ni Frank kay Shaira. Sa impluwensya ni Giselle ay napahinuhod si Shaira na manood ng isang motorcross event kung saan kasali si Tiago. Pagkatapos ng event ay sinabi ni Shaira na gusto raw nitong matutong sumakay sa motorcross bike. Ayaw niya nung una dahil delikado yun para dito. Pero pagkatapos siya nitong kulitin ng ilang araw ay pinagbigyan din niya ito. Nasa truck na sila ng hapong iyon para turuan ito ng basic. Kasama rin nila si Tiago at Giselle. "Marunong naman ako magbike saka nakapag-scooter na ako minsan," giit ni Shaira. "Iba ang motocross bike," ani Frank. "Pareho lang yun." Ilang minuto pang binalaan ni Frank si Shaira pero desidido talaga ang huli. Kitang-kita niya excitement sa mga mata nito. Delikado ang pagmamotocross pero anong magagawa niya? Hindi niya kayang pahindihan si Shaira. Noon bilang tumawag si cellphone niya si Uncle Prince. Sinagot niya iyon at sinanyasan si Tiago na ito na magturo kay Shaira. Naging mahaba ang usapan nila ni Uncle Prince dahil pinaplano na kasi nila na magpa-franchise ng Ambitions. Si Uncle Prince na yata ang isa sa pinakamasayang tao nang magkaroon uli siya ng pakialam sa negosyo nila. Ngunit hindi pa rin niya masabi-sabi kay Shaira ang totoo. Tumatiming pa siya. Hindi pa rin niya binabanggit dito ang tungkol kina Kiko at Chacha. Ang hirap kasing tsumempo. Paano ba niya sasabihin dito ang ganong kaalalang revelasyon? "Kapag pakiramdam mong matutumba ka na, tumalon ka na lang," narinig niya sabi ni Tiago kay Shaira. "Gear up," maya-maya ay muling sabi ni Tiago. Natuon uli ang atensyon niya kay Uncle Prince. May reservation pa ito tungkol sa maraming bagay. Masyado daw raw mahal ang presyo. He reminded him about their market. "Pare yung shota mo," sunod-sunod na pagmumura ni Tiago at nakita niya sa kalagitnaan ng truck ang isang natumbang motorsiklo. Hindi kalayuan mula ron ay isang nakahandusi na katawan. Sa takot ng pumuno sa kanya ay naitapon niya sa kung saan ang cellphone na hawak niya. Tumakbo siya ng mabilis. Pinakamabilis na yata ayon sa buong buhay niya. His heart was beating so fast that all he could hear while running was its erratic sound. Nanginginig at nakahundusay pa rin si Shaira nang makalapit siya rito. Lumuhod siya sa tabi nito at natagpuan ang sariling nagdarasal. It was his first prayer in a long time. "Please God, make her okay. Please." Dahan-dahan niyang binuksan ang helmet. Alam niyang hindi pa dapat ito kumilos sa kalagayan nitong iyon. And in a second, he found Shaira shaking because she was laughing so hard. Pagkatapos itong tumaway, nagawa rin itong bumangon at tumayo na parang aliw na aliw sa pangyayari. She was still laughing. "Grabe ang bilis Shaira," saway niya rito. "What?"
Okay ka lang ba talaga? Pinasadahan niya ng tingin ng buong katawan nito. Oo nga. Iyon lang ang gusto niya marinig mula rito sa sandaling iyon. Niyakap niya ito ng mahigpit. Habang yakap-yakap ito niyon ay narealize niya na nanginginig din siya sa takot. Hindi ka na pwedeng magmotor uli. Naintindihan mo? You're overreacting, Frank. Pakli nito. No. He insisted and hugged her even tighter. She's alive and she will remain so. I'm not going to watch you get killed, Shaira. I won't. Don't you dare scare me like that again. Hindi na niya ito narinig na umapela pa. Umaasa siya na sana'y totoong hinaiintindihan nito kung gaano kalaking bagay sa kanya ang nangyaring yun dito. Sa likuran niya ay naririnig niyang inaaway ni Giselle si Tiago. Dahan-dahang bumaba si Shaira sa basement. Nakabukas ang pinto niyon kaya pumasok siya. May bitbit siyang isang Tupperware na kaldereta. Hindi kasi kumain ng dinner si Frank kagabi at tanghali na hindi pa rin ito umaakyat. Nanibago siya sa katahimikan nito kagabi. Tahimik lang ito at buong biyahe ng pauwi na sila galing sa motocross track. Naalala niya ang isang gabi na bigla na lang itong nawala at natatakot siyang baka mangyari uli iyon. But the look on his face last night was different. He was not in pain, but fearful. Ang sabi sa kanya ni Frank noon ay hindi raw ito aware na gano'n ang ekspresyon ng mukha nito. Iyong parang nasasaktan at nang husto na parang tinutorture. Ang pakiramdam niya ay may hindi ito sinasabi sa kanya. Pero ramdam niyang mas open na ito sa kanya ngayon. So what could be his problem this time? Frank? Tawag niya sa pangalan nito nang tuluyan na siya makababa. Pangalawang beses pa lang niyang nakababa roon at ang unay saglit na saglit lang. Mas madalas kasi na ito ang nasa bahay niya. Nakita niyang hindi pa nakaayos ang higaan nito at may naririnig siyang lagaslas ng tubig sa banyo. Marahil naliligo rito. Nilapag niya ang bitbit sa dining table. Habang hinihintay na matapos maligo si Frank ay naisip niya magligpit ng higaan nito. Pinagpag niya ang mga unan, inayos niya ang comforter at inilagay niya ang cellphone nito sa loob ng drawer malapit sa higaan nito. Isasara na sana niya iyon nang mahagip ng kanyang mata ang isang litrato. Nasa ilalim yun ng mga bills na pawang galing sa iisang kumpanya kaya madali niya itong napansin. Litrato iyon ni Frank, Uncle Prince at isang babae na maluwang ang ngiti. Nasa gilid ng mga ito ang isang white Christmas tree. Frank looked younger, gayon din sa Uncle Prince, and the girl was startling pretty. She wore a maroon scarf and smiled that seemed to tell her, I know a lot of things you don't. The picture was a Polaroid shot and below was a caption written in a loopy slanted, achingly familiar handwriting. The caption said, Francisco Besar, Fitzgerald Domingo, Charity San Pedro, Christmas 08. Nanginginig ang litrato dahil nanginginig din ang kamay niyang may hawak niyon. Nababasa na ng mga luha niya ang caption at unang napatakan niyon ay ang smiley face na parang nais iyong burahin. But the smile face refused to budge. Kikoy, Uncle Prince and Chacha on Christmas Day. Sabi ng isang bahagi ng isip niya. Nakuha pa niyang gumana sa kabila ng samut-saring nararamdaman niya. Nahihirapan siyang huminga. Para ding may nakahagdan at may nakadagan na mabigat na bagay sa dibdib niya. The whole basement was spinning with lies, and the more lies, there was an air silence like those in scary horror movies. At katulad ng isang nakakatakot na pelikula, may bigla siyang narinig na kaluskos mula sa kanyang likuran. Nakarinig din siya ng isang tila na gulat na boses. Shaira? Despite everything or because of it, nagawa niyang pumihit paharap sa may-ari ng boses na iyon. Sa hawak pa lang niyang litrato, halatang alam na agad ni Frank kung ano ang nangyari. Dapat lang naman, dahil ito ang may pasimuno ng lahat ng kasinungalingang iyon. Bumukas sara ang bibig nito pero hindi niya alam kung may lumalabas sa salita mula roon. Her ears, like the rest of her senses, decided to malfunction. Isang green na tuwalya nakabalot sa baywang nito. His waist was fascinated her while it slowly moved on top of her the other night and the nights before that. Nanlalabo na mga mata niya. Sinasabi ng isip niya na kailangan niyang tumakbo palayo rito kaya yun ang ginawa niya pero naabutan siya ni Frank. Shaira, let me explain. Hinawakan nito ang braso niya. Ang braso nitong may tattoo ang ginamit nito para hawakan siya.
Kahit kailan ay hindi niya ito nagawang tanungin kung kaninong pirma ang tattoo na iyon, pero ngayon ay may ideya na siya kung kanino. Kay Chacha ba yan? Tanong niya habang nakatingin pa rin sa tattoo nito. The signature was connected to a China symbol and a vine-like something that went all the way to his upper right back. She knew it would finish off with a colorful tattooed wing on his back. Sa mga gabing pinaglandas niya roon, ang kanyang mga daliri ay bakit hindi niya naisip itanong iyon dito noon pa. Nang dumako ang tingin niya sa mukha ni Frank, ay nakita niyang parang hindi niya ito alam isasagot sa kanya. Hindi niya mabasa ang mga nasa mata nito, pero sinalubong pa rin nito ang tingin niya. Binitawan ang kanyang braso at marahang tumango. "I hate you," she hissed. "Paano mo ako nagawang lokohin ng ganito? Did you get bored writing those stupid love letters? Can you get your usual kicks from giving over your dead girlfriend? Kaya ba ganito ha, Frank? Kaya nagdesisyon ka na lang na paglaruan ako?" Bulyaw niya rito. "Hindi ko sinasadya, Shaira. I'm sorry." Napaatras siya palayo rito. Tila asido ang salita nito na pumapasok sa balat niya. "Akala mo ba pinlano ko to? Nakita kitang hawak mo ang kahon at ginusto kong bawiin yun sa'yo. But somewhere along the way, I fell for you. Hindi ako gumising na lang isang umaga at nagdesisyon na paglaruan ka. Hindi ako basta napagod na gawa ng love letter si Chacha at hindi natapos ang pagluluksa ko sa kanya ng ganun na lang. I fell in love with you and that's what made me do the things I did." "Love? This isn't love, Frank. Dahil kung totoong mahal mo ko, hindi ka magsisinungaling." Umiiyak na sabi niya rito. "Hindi tama. Oo, nagsisinungaling ako, oo. Nagrabyado ka, niloko kita at may karapatan kang magalit hanggang sa gusto mo. But don't you see, Shaira? I had to keep lying because I don't want you to get hurt. But I intended to tell you the truth." "Dapat sa umpisa pa lang sinabi mo ng totoo," sigaw niya. "I know," sagot ni Frank. "I also know how you feel and I'm sorry that you had to find out this way. You have no idea what I feel right now because no words can explain the tearing sensation in her heart." Para akong tangang naniniwala sa mga love letter na hindi akin. Para akong tangang bumibilb sa tao nagsulat nun. Pero ano ba dapat kong paniwalaan, Frank? Yung mga kasinungalingan mo? Saan ako bibilib? Sa kakayahan mong manakita ibang tao? Napapailing siya. Hindi na nga kita kilala eh. Sino ka ba talaga? Si Frank? Si Kikoy? Kailan ka nagdesisyon na dahil minsan ka nang nasaktan ng husto ay okay lang na manakit ka rin ng ibang tao? God knows, hindi ko ginustong saktan ka, Shaira. Pero lahat ng isinulat ko, lahat ng nabasa mo, totoo yun. Nagkataon lang na hindi ganun kadaling sabihin sa'yo ang lahat. Nagkataon lang din na sa lahat ng babae, ikaw ang minahal ko. Ano pa? Putol niya sa pagsa-self-pity nito. Wala itong karapatan mag-self-pity dahil manluloko to. Ano pang hindi ko alam? He sighed. He looked resigned. I co-own ambitions and I used to own this house too. God was there more. She didn't know how many more lies she could handle. Ano pa? Pinilit ko lang sa Uncle Prince na magsinungaling sa'yo. Stepfather siya ni Chacha and that's everything. I swear. Iyon namang kasinungaling nito na nagpaguho ng tuluyan sa mundo niya. Alright. Napabuntong hininga siya bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. And here's everything I want to tell you. Ayaw na kitang makita uli. Ayoko nang marinig ang boses mo o magkaroon ng kahit anong mga kinalaman sa'yo. Tapos na tayo, Frank. O Kikoy, o kung ano mang pangalan ng tawag mo sa sarili mo ngayon. Akma na siyang tatalikod pero pumihit uli siya. And don't you dare write me a godman and goddamn letter. You and your love letters can go to hell. Nakalabas na siya ng basement bago pa muling na malibis ang mga luha niya. She slammed the door behind her, closing the chapter of her life from the man she thought was Frank but turned out to be Kikoy and a goddamn liar to boot. Inilibot niya ang tingin niya sa labas ng bahay. Walang katao-tao at walang sasakyan dumaan sa kalsada. Walang kahit sino o anong ingay na may parabang isang segundo na nakiramay ang mundo sa sugatan niyang puso.
Alam mo mangyayari to, ani Uncle Prince kay Frank. Nasa loob sila ng bahay na nilinisan ni Shaira sa parehong araw na nalaman nito ang totoo. Ang mga tanging naiwan doon ay isang bowl naman ng love letter at bracelet. Nagiinuman sila sa gabing iyon ni Tiago at Uncle Prince. Oo nga, takli ni Tiago. Naroon ito dahil maging ito'y nadamay sa nangyari sa kanila ni Shaira. Alam din kasi ni Tiago ang lahat. Binalaan din niya ito na huwag sabihin sa kahit sino iyon. Kaya hayon, at nalagay rin sa alanganin na relasyon nito kay Giselle. Nang malaman ni Shaira ang lahat ay nalaman din iyon ni Giselle. Mas malala pa nga nangyari kay Tiago dahil naranasan pa nitong ipahabol sa aso ng chinaw na tatay ni Giselle. But Tiago was fine. Confident daw ito na magkakaayos din ang lahat sa pagitan nila ni Giselle. Kung sana ay ganun din ang paniniwala niya sa kanila ni Shaira. Sa isip niya ay nakikita pa rin niya mukha ni Shaira. Naririnig pa rin niya mga salitang binitawan nito sa kanya. Kaya kung may dapat siyang paniwalaan, iyon marahil ang katotohanan na hanggang doon na nga lang talaga sila ni Shaira. Ang hindi ko naman maintindihan pare, bakit hindi mo nalang puntahan si Shaira? Malay mo naman kung malamig na ang ulo nun, ani Tiago. Pagkatapos ay tinunggan nito ang isang bote ng beer. Umili lang siya at hindi pa umimik. Halos nag-iisang linggo na ng mga kalipas at tahyon pa rin siya, nawawala ng ganang mabuhay. Ang hirap mag-exist, umaktong normal kahit wala si Shaira sa tabi niya. What's the point of falling in love again when everything would just go back to the way it was? Bukas makalawa, magsa-self-destruct na naman siya. It was a tedious cycle. Pero hindi na siya suicidal. Iyon lang siguro ang pinagkaiba noon at ngayon. Mas gusto niyang mabuhay ngayon at patuloy na masaktan para parusahan ang sarili sa pananakit niya kay Shaira. Hindi na nakatiis sa Uncle Prince. Inilapag nito ang beer in can sa mesa kasabay ng sermon nito na na-anticipate na ng kanyang darating sooner or later. 5 oras na tayo nandito, Frank. Mula pa kanina hindi ka man lang nagsasalita. Buti sana kung ngayon lang to. Kaso ganun ka na araw-araw. You wake up, you get sentimental, you sleep, and you do the same thing the next day. Oo nga, sang-ayon ni Tiago. Ni hindi yan naliligo, Uncle. Dagdag pa nito. Galit sa akin si Shaira. Sa wakas ay sabi niya. Hindi mo siya masisisi, pero hindi mo rin pwedeng patuloy na sisihin ang sarili mo. Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba ni na Chacha at Shaira? Tanong ni Uncle Frank. Prince. Si Tiago ang sumagot dito. Buhay na buhay si Shaira. Right. She's alive and you can still fix this. Be man enough, Frank. Be accountable for your mistakes. Lahat ng tao nagkakamali. Lahat na nagmamahal na sasaktan. Pero bakit may mga tao pa rin na nagiging masaya? Tanong sa kanya ni Uncle Prince. Dahil hindi sila sumusuko. Sabad ni Tiago na tila iyon yata ang role nito sa gabing iyon. Isa kang henyo, Uncle. Isang kampay. Masayang sabi nito. Uncle Prince and Tiago can be crazy duo, but thanks to them, everything was starting to make sense. Hoy Shaira, kumain ka na. Hindi alam ni Shaira kung pang ilang beses na yung sinabi sa kanya ni Giselle mula nang dalhan siya nito ng brunch sa kanyang kwarto. Nakabalik na siya sa dati niyang kwarto, sa maingay nilang bahay. Ang isang bahay lang siguro na hindi na babalik at hindi na niya may babalik pa ay ang kanyang dating sarili. Laking pasasalamat niya sa kanyang pamilya dahil tinanggap siya ng mga ito nang walang tanong-tanong. Hindi pa niya ipakapakilala sa mga ito si Frank dahil naghihintay pa siya ng espesyal na kwestiyon para gawin yun. At nagpapasalamat pa siya ngayon na hindi pa niya naipakilala sa kanyang pamilya. Pero hindi tanga ang pamilya niya para hindi malaman ng mga ito na may mali sa kanya. Halos hindi kasi siya lumalabas ng kwarto at halos hindi din siya kumakain. Minsan ay gusto na nitong sabihin sa sarili na lalaki lang si Frank. Anong karapatan nito na tanggalan ng kulay ang mundo niya? Lalaki lang ito, pero bakit ganun na lang ang epekto nito sa kanya? Nabuhay siya ng kulang-kulang 3 dekada nang hindi niya ito nakikilala. Sa parehong petsa nung nakaraang taon, hindi niya alam na nag-e-exist pala to. Ayokong kumain, sabi niya kay Giselle. Nasaning na siguro ito na dadaan mo ng ilang segundo bago siya mag-respond dito. Narinig niya bumuntong hininga si Giselle at may sinasabing kung ano tungkol kay Tiago na hindi rin nag-sink in sa isip niya. Ang alam lang niya ay nadamay ang relasyon ng mga ito sa nangyari sa kanila ni Frank.
Sinabi ni Giselle na nagsisinungaling din si Tiago dahil marahil ay gano'n na lang ito kadeterminadong tulungan siyang mag-move on. Naging guilty ito. Sa kagustuhan nga nito na mag-move on na siya ay nag-offer pa ito sa kanya ng trabaho. Balak daw nito magkaroon ng online shop ng clothing line nito at siya na lang daw ang mamamahala roon para magkaroon siya ng bagong trabaho. Para makapagsimula na siya sa bagong buhay. But she couldn't dahil tuwing tumitingin siya sa salamin, hindi si Shaira nakikita niya kundi isang pusong sawi. She was still too broken to pick up the pieces and move on. Maya-maya na malaya na lang niya na lumabas na si Giselle ng silid niya. Napabuntong hininga siya. She can still handle the pain. Hindi siya ang unang babaeng nasaktan dahil sa pagmamahal at hindi rin siya magiging huli. She will learn to cope with the betrayal. It is one fact of life. People betray each other all the time. Gaano ba siya ka-special para maging exempt doon? It's the love she couldn't take. Dahil sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin niya si Frank. She loved him honestly, purely, unconditionally. Even in the face of his greatest lie, she still loved him. Namimiss din niya ito. She missed the way his fingers would tangle with her hair when they slept and smell of his body. She missed the feeling of being with him, talking to him, making love with him, laughing with him in a world where it was easier to love. Ang hirap palang masaktan at magbahal pa rin sa kabila ng lahat. Bakit ba tinubuan ng utak at logic ang isang tao kung nagiging bobo rin pala kapag na-in love? I take them back, Frank. I take back all the time I spent with you. I take back all the smiles I gave you. I take back the love. I take them all back. I need them to be whole again. Gustuhin mang isauli yun sa kanya ni Frank ay hindi naman pwede. Ang nakakatawa na nakakabaliw na nakakabwisit sa pagmamahal ay ang katotohanan ng wala ng bawian. A part of her was already lost in his love. Bakit ba kasi hindi na lang siya naging si Chacha? Para siya na lang ang makakatanggap ng mga love letter. Para pangalan na lang niya ang makikita niyang nakaukaukit sa puno ng akasya. At least she wouldn't have died in a vain. Dahil may kikoy si Chacha, isang lalaki nagmamahal dito ng sobra-sobra. Sino bang mayroon si Shaira? Si Frank na sinungaling at manluloko at hindi niya sigurado kung minahal ba talaga siya nito. May bisita ka, narinig niya sabi ng kanyang nanay mula sa labas ng kanyang kwarto. Ito at si Giselle lang ang kasama niya sa bahay nila ng umagang iyon. Parang robot na bumangon siya at lumabas. Hindi man lang niya naabalang magsuklay o magpalit ng damit. At nabungaran niya sa sala ang root cause ng kanyang kabiguan. Si Frank, nakaupo ito sa kanilang sofa na tila walang masamang nangyari. Walang ibang tao sa sala bukod sa kanila ni Frank. Hindi niya alam kung nasa na si Giselle o ang nanay niya. Frank looked the same with his long hair tied in a ponytail and his ridiculous tattoo still on his right arm. May nagsilbi dito ng juice. Malamang ay ang nanay niya iyon. Kung siya lang masusunod, laso na bibigay niya rito. Tumayo ito nang makalapit na siya. Hindi siya umupo dahil ayaw rin niyang itong umupo uli. Ayaw niyang magtagal pa ito sa bahay nila. She used the coldest tone of voice she could manage. Bakit ka nandito? Hindi ito natinag at sa halip ay bahagya pang ngumiti. Dahil ayaw mong tumanggap ng love letters. Hindi ako nakikipagbiruan. Ako rin, in fact. May inilabas itong maliit na kahon. Lumapit ito sa kanya. Kinuha nito ang isang nakakuyom niyang kamay. Binuksan nito iyon at inilagay sa palad niya ang kahon. Sa gulat niya hindi siya nakapag-react. It's a ring, sabi ng hari ng mga sinungaling. Will you marry me, Shaira? I have stable income. I have house. Noon ko mawala ang lahat ng pait at naipon sa dibdib niya. Anong pinagsasasabi mo? Niloko mo ako. Pinagmukha mo akong tanga. Ang kapal naman ng mukha mong alukin ako ng kasal sa kabila ng lahat ng kasinungalingan mo. Pero hindi nagpa-apekto si Frank. In fact, dire-diretso pa ito ng pag-speech. Sinasabayan siya nito habang nagsasalita rin siya. At kahit tapos na siyang maglabas ng lahat ng sama ng loob niya, ay patuloy pa rin ito. I can write you love letters every day. I can give you more circle stories. We will be happy, Shaira. So what do you think? Is it a yes? Hindi niya alam kung saang mundo ba ito nag-exist at parang iba ang intindi nito sa nangyayari sa kanila.
You're crazy. Ako sa niya rito. No, you're the one being crazy. Can't you see? Tapos ka nang maglitanya ng lahat ng sama ng loob mo, pero ako hindi pa. Because I'm talking about the good things, the possibilities. Ang kasalanan, pwedeng patawarin. Ang sakit, pwedeng mabawasan at eventually, hopefully, makalimutan. Pero ang pagmamahal, araw-araw, mamahalin pa rin kita. At kahit araw-araw kita mahalin, hindi pa rin yun mauubos. Hindi ako nagdala ng bulaklak dahil baka iba tumulang yun sa akin. Hindi din ako nagbitbit ng chocolates dahil baka masamain mo pa. Walang love letters dahil baka isipin mo na hindi ka espesyal dahil hindi naman ikaw ang unang babaeng sinulatan ko ng ganoon. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi kita mahal. Because I love you. I really do. At kahit palayasin mo ako ngayon, babalik din ako bukas. And I could go on and on, Shaira. Because that's love. And we should never run out of reasons to say in love. Dire-diretsong sabi ni Frank. Napakurap siya. Dapat ay nasasaktan siya. Dapat ay nagagalit pa rin siya. But Frank had another goddamn good script with words that were melting her heart. Ang naiisip lang niya ay sino ba siya para pagtiyagaan nitong ng ganoon. Hindi na naman siya perpekto, makakalimutin siya, mabagal ang metabolism, mamangatkat ng kuko. Mapagpanghad, mapaghangad ng hindi sa kanya. She wanted Giselle's life. She envied Chacha's letters. Kinuha nito ang kahon na hawak pa rin niya. Binuksan nito iyon at tinilabas ng singsing. Marry me, Shaira, not as Frank or Kikoy, but as a man who loves you so much that it hurts. Si Chacha, that was the only thing she had managed to say. She was not given a good script. She's dead. Minahal ko siya dati at parte na siya ng buhay ko, pero ikaw na ang mahal ko ngayon. I may have lied about Kikoy, but everything else is real. I love you. I wouldn't have lied to protect you if I didn't. At that moment, she had finally believed him. It was all in his eyes, all the love and adorations she could ever hope for. Kung hindi ka pa rin maniniwala, ito na ang last resort ko. Nito, saka binuksan ang unang 3 butones ng polo nito, and on his chest was a tattoo of her face. Namumula pa yon. Kuha yan sa KJ mong picture sa mall. You're part of me now, Shaira. Sa ayaw at sa gusto mo. She couldn't speak because what else can she add to his perfect script? Destiny nga yata sila dahil tila nabasa ni Frank ang laman ng utak niya. You can say yes. Yes, lumuluhang sabi niya. Maya-maya pa'y kinuwento na sa kanya ni Frank ang mga bagay na hindi pa niya alam. Mga bagay tungkol kay Chacha. Natuklasan niya na lumaki pala si Chacha sa bahay na nirentahan niya, pero kailangan nitong ibenta ang bahay at umalis doon kasama ng ina nito dahil naging masyadong masakit para sa huli na manatili pa roon pagkatapos mamatay ng biological father ni Chacha. Eventually, Chacha's mother met Uncle Prince and married again. When Chacha's mother died, Frank brought the house back as a gift to Chacha. They lived there together for a year. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Tanong niya rito. Wala siyang mapakapang bitterness sa maya-maya pa nitong nobya. To tell you that I would understand if you don't want to live in that house anymore. Humilig siya rito. Pinakiramdaman niya ang marahang pintig ng puso ng lalaking pinakamamahal niya. No, Frank. I want to live there again. That house is part of me too. Kahit nakaukit sa bawat sulok niyo ng alaala ni Chacha, nandun din ang pagmamahal nila ni Frank. Noon siya may biglang naalala. Ako ang nanalo sa pustahan natin. Bulalas niya. What? Nagtatakang tanong ni Frank. Yung pustahan natin tungkol Kikoy at sa mga love letters niya. Natawa ito. Oo nga pala, but I can't pay you for the rent anymore dahil bibilhin ko na uli ang bahay mula kay Uncle Prince. Ano na lang palang premyo ko? Binulungan siya nito. Mamayang gabi na lang. Hindi pang public display ang naiisip kong premyo eh. Pagkasabi nito niyon ay sabay silang natawa pero may halong goosebumps sa kanya. Nang bumalik ang kanyang ina, halatang nagulat ito nang malamang ikakasal na naman siya. But her new fiancé was so charming that her mother agreed soon enough. Maya-maya ay nalaman niyang hindi lang pala siya ang umuo. Dahil kaya pala biglang nawala si Giselle ay nag-propose din dito si Tiago. Noon lang niya nalaman na naroon din pala ang huli sa bahay nila.
Tiago proposed a double wedding but Frank opposed the suggestion. May insecure ka lang kapag binasa ko wedding vow ko pare. True, nakangiting sabi ng kanyang isip. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Shira at Frank. At lagi po nating tatandaan, ang pinakamagandang love story ay hindi yung matagal nang magkakilala, kundi yung inaasahang pagkikita na nagbago ng lahat kasi minsan ang pinaka hindi inaasahang tao ang siyang magiging pinakamahalaga sa buhay mo. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.